ibabaon ko rin yung tubo. Yung alin? Yung tubong pong dito. Hindi, kasama na yan dito sa posting kasama gagawin mo na para yan. dito. Kasi nakataas yan eh. Nakaganito lahat yan eh. Nakaganyan. Oo, ganyan yan. Yan, ganyan. So kasama na siya din sa unang poste mo dyan. Kaya apat ang poste mo dyan para matibay. Tapos may didiretso ka lang parang suksukan niya ba na bakal. Diretso yung bakal dito. Oo, sa taas. Ganyan. Kaya. Diba? Meron tayo rito. Ano ko lang muna ito forma ko para alam mo kung paano yung magiging ano niya. Elbow tayo, di ba? Naka-elbow yan. Yan, ganyan. Yan kaya, di ba? Tapos, dito sa umpisa, para makita nila. Dito sa umpisa natin, dito kasi ang ano eh, yung water pump sa loob, dito mag-uumpisa magtapon ng tubig yan. Ito, bubutasan natin kasi ito. Kaya ba natin lagyan ng PVC? Yung malaking ano, yung ginamit sa photo, Kaya siguro. yung blue. Lagyan na lang natin ng para stopper sa loob. Tapos, di ba may ano tayo, may takip tayo dito. Nakatakip yan, bubutasan dito. Ito nakaganyan. Filter to eh. Ganyan. So lalagyan mo rin ng frame to na bakal. Magtatayo dito. Di ba ganyan ang forma natin? Lalagyan mo siya ng mga ano, ito, itataas mo ngayon to. Ganong kataas? Ganun dito ko. Para hindi maabot ng kambing. Popostehan natin ngayon. Diskarte mo na kung paano mo iaangat. Basta dalawang bakal, ilulubog natin sa lupa, bubuhusan natin semento. Tapos meron siyang siguro ano, patungan sa taas. Oo, kailangan meron patungan talaga. Kaya lang dito siguro mag-aano ka dito. Mag-aapat na poste ka rito. Kasi may ganito tayo eh. Apat to. May ganito tayo. Tuntungan nila. Pero ito sa mga susunod, kahit dala-dalawa na lang. Yung pag nakaipit na ganyan. Ganyan. Tapos may ano ka dito, magpasalong ganyan. Paikot lang ganyan. Tapos saan tayo magtatayo na to? Itatapat mo dun sa poultry. Kaya ito tatanggalin yun yung mga kawayan na yan. Ilabas mo na lang, pakilabas mo lang kung dito may gilid. Sa gilid, hindi, idikit mo lang sa may gilid ko dyan. Oo, sa may gilid. Pero sa labas na. Yung gagawin kong frame na to, Ha? Teka ba? sir, ibabaon ko rin yung tubo. Yung alin? Yung tubong pong dito. Hindi, kasama na yan dito sa posting kasama gagawin mo na para yan. dito. Kasi nakataas yan eh. Nakaganito lahat yan eh. Nakaganyan. Oo, ganyan yan. Yan, ganyan. So kasama na siya din sa unang poste mo dyan. Kaya apat ang poste mo dyan para matibay. Tapos may didiretso ka lang parang suksukan niya ba na bakal. Diretso yung bakal dito. Oo, sa taas. Ganyan. Tapos yung bakal natin kuya, iba postehan mo. Lalagpasan mo na yan. Kasi diretso balag na yun eh. Kung ano yung pinoste mo rito, so sobrahan mo na. Tapos maglalagay ka lang ng patungan nila dito. Tapos may nakadiretso ka pa para sa balag. Dalawa. Ha? Di ba dalawa yan? Kailangan mahaba na. Diretso ka na doon. Tapos mamaya yung sukat siguro mga 5 feet. Tingnan natin mamaya kung ano. Pero ganun yung konseptong gagawin natin. Pag ano. Kasi yung magkakaroon tayo ng tubo pa rin dito. Yung tubo nila siguro na blue. Di ba may takip yan? Oo, direkta lang. Ikakabit naman natin. Yun na yung tatapon dun sa fish pan. Ganun mangyayari.
Tapos kailangan kuya, klebe ah. Ibig sabihin yung tubig, dapat pantay sa lahat ng tubo. Kasi tatapon yan pag ano. Baka, or ano, mag-backfire ba? Wala nang alibig. Baka mag-backfire, lilibel mo lahat yan. Pag naitayo na namin yung mga tubo, para ganun, lilibig na. Oo, saka may libel. Oo, itayo nyo muna yung poste. Tapos buusan na siguro ng semento, ano? Tatapat mo lang. Saan ko ba tatapat dito sa mismong kanto lang ito? O... Yan, sa may hagdan, dito ko yan. Dito, siguro dito may tapat. Ito ang tatayo ng apat. Kasi gusto ko. O kaya, igitna mo na sa lote. Kasi ang gusto ko kaya, di ba pag patupo tayo ng patola, ikakalat ko yun lahat yun. Pakakalati ko siya. Ay, igitna mo na lang siya yung sa lote. Gusto nang bahala mag ano. Sisentro natin. Basta nakasentro siya sa lote. Ito, kuya, babakasin nyo na ito yan. Yan. Saka na natin putasan pag nakaporma na. Oo. Kasi kailangan sentro yung putas. Saka ano, bago natin butasan, kailangan makasalpak na yan. Busang butas na nakapalitan yung Sa taas ka na magbubutas. kailangan yung butasan dito. Mabago. Pag itip natin ito, Bumalik, no? umalis siya, di nakatagilid yung butas. Hello mga kabokals. Ayan, so ito na po yung karugtong ng ating ginagawang project na aquaponic system. Tapos na tayo sa loob. Na-set up na yung battery cage, yung fish pan, okay na. So ito po yung aquaponic system na for starter lang ha. Paumpisa lang po ito mga kabokals, pero marami pa po tayong gagawin ganyan. Ngayon, yun nga, may nestra ko kay Kuya Greg kanina kung anong gagawin. Pero yan po yung nakataas ha. Nakataas siya mga kabukas, mamaya makikita nyo. Magpo-poste sila dyan para yan po nakataas yung lahat ng tubo niya nakataas. Para yung ating mga kambing makagagala pa rin dito sa lote. Sa area, makapag-suga pa rin tayo ng kambing. Ito mga kabukas, kaya may ganito tayo. Ito po yung ating filtration system. Filtration system ha. Lalagyan po natin ng graba yan. Tapos may screen yan sa ibabaw. Bakit sa ibabaw yung screen? Kasi para yung screen po ang mayat maya mo na lang tatanggalin para labhan, hugasan, tapos ibabalik mo lang dyan. Kasi pag yung graba, pagka nag-jam na yung mga residue sa graba, obligado kang ikunin lahat ng graba tapos uhugasan mo. Unlike pagka may screen tayo sa ibabaw, yung screen na lang po ang mi-maintain natin. And then siguro, pagka talagang matagal na, umabot na yung residue sa mga graba, bumabara na, yun po yung time na talagang ipupull out natin yung buong filtration system natin para hugasan yung graba. Pero yun, yung pong gagawin natin, meron po tayong parang kulambo na net dyan, yung po ilalagay natin sa ibabaw. Tapos sa ilalim po, graba. Tapos may butas tayo rito malaki ganyan. No? Meron tayong tubong blue doon, yung ginamit sa poso dati, ganyan. Ganyan halos kalaki yung butas. Yan. So siguro maglalagay lang tayo ng malaking bato dyan para stopper. Tapos puro graba na yan. Tapos dito yung net natin. Tapos may takip yan. Diyan po papasok yung tubig na hihigupin ng motor natin galing sa loob ng ating fish pan. Diyan po papasok. Lalabas sa ilalim na nasala na. Papasok sa ating aquaponic system. Iikot dito. Iikot yan, iikot yan, iikot yan, tapos may outlet tayo rito. May takip ito, tapos may tubo tayong maliit din. Siya naman pong tatapon doon sa ating fish pan pabalik. Yun po yung ating konsepto mga kabokals. Again, isa lang po yan sa aquaponic system na gagawin natin ha. Ito lang po muna kasi medyo mabigat din sa bulsa. Pero marami pa po tayong aquaponic system na gagawin na konektado po dyan. Siguro dito rin sa area na ito gagawin. Yan po. So mamaya mga kabawas, abangan nyo kung paano po magiging forma. So inilalabas lang muna nila itong kawayan. Ito tatanggalin na rin muna. And then magbabaon kami ng mga posting bakal para sa stante ng ating PVC pipe. And again sa mga bago sa channel ko, patola po ang initial na itatanim natin sa ating aquaponics ha. Patola.
Ang target ko nga po, yung patola, dito lang nakatanim. Pero itong buong lote na to ay babalagan natin. So pakakalatin natin yung patola sa lahat ng space ng lote na ito na nakabalag sa ibabaw. Para po maging isa pong source ng income natin kasi yung bunga niya ay po pwede po nating ibenta. May mga buyers po tayo dito ng mga gulay na po pwede po nating isabay kila Kuya Greg sa pagbebenta nila. Yung ganyan? Kaya na kaya yan? Kaya na to. Hmm. Kasi dalawa naman siya sa Oh, dalawa naman sila. Oo. Alam mo, dalawa naman sila na sakit na yung PVC, lalagyan naman natin. Oo, ganyan. Problema na, alam na tayo pang lagay dito na lakad. Bibili na rin tayo. Ano, 12 o 8 lang, 8 lang. Kasi ano 8 lang. may ganito Kailangan natin yung magasgas meron na bibiling bilog na makinis eh. Ganun yung kailangan natin. Anong size? Kahit gis. Kahit G's. Isa lang siguro, no? May sila naman eh. Isa lang siguro na, isa lang. Isa lang nun. Tapos yung tubo natin, ilang pa kailangan natin? Kasi sa dalawa, isa lang makukuha natin kasi kailangan gis ang haba eh. Oo. Kasi lulubog natin hanggang dito. Kaya nga. Ano magiging taas nun? Oo. Di ba sabi mo 5 lang ba? 5? Gaano kataas ba yung 5 natin? Kasi metro kaya. Kunin mga kayo metro. Yan mo kaya, itaas mo. Mga kamitulo. Hindi ko kuha. Lalo. Baka mainit pa yan. Hindi, kunyari nakalubog na sa lupa kaya. Yeah, kunyari nakalubog na sa lupa. Ito yung 5 feet, ito yung mula sa lupa lang kuya. Yung sa ibabaw na. Ito lang 5 feet na yan. Tapos ang palpara. 5 feet. Hindi na siguro abot ng kambing yan, no? Hindi na. Hindi na, no? O pwede pa natin ibaba ng konti na hindi maabot ng kambing. Ikaw. Ay, hindi siguro 5 feet talaga. Matangkad si Tisay. Iyuyuko ko na dyan. Oo. Hindi, okay lang yan. Kasi ang daan ko naman doon, ikutan ko na yun eh. So, siguro sakto lang tayo sa 5 5 feet feet. na lang talaga. Pero 5 feet kuya, Nakapatong pa dyan yung tubo. hindi, dapat 5 feet, nasa baba na yung tubo. Sige, ganun na lang natin. Oh, Sa level ako ng 5 feet, magbababa ako ng 6 Mm. para sa tubo. Tapos ang pasobra natin, mga ilang feet. Siguro kahit dalawa lang, kahit 2 feet lang kuya. O masasayang yung tubo pagka ganun. Sayang talaga yun. Masasayang. Puputulin na. Kasi yung isang tubo, bibiyakin mo na lang sa dalawa. Hanggang dito lang kamay. Hanggang saan ba natin? Sis, baka sumobrang taas naman yung balag natin eh. Kung yan na, pwede naman sa hanggang 7 feet yung balag eh. 7 feet yung balag. Sa bagay, pwede naman sumobra yung tubo eh, no? Yung balag lang ibababa natin eh, no? O sige. Ito, kaya mo na nakikita sobra ito. Ala pa tayong lubog na. May lubog pa. Sige. Dito yung lubog na yan, baka sumakto lang yan. So yung natin, yung PVC natin nasa 5 feet, tapos yung Bababa tayo sa 5. bababa tayo sa 5. Tapos yung balag natin, additional 2 feet. Sige. Okay na yan. Ito, tatanggalin pa ito, hindi na. Natanggalin. Ayan mga kabokal. So, ilang tubo ko bibilin ko? Binilang ko 14 kasi 4 na piraso doon sa... Ayan mga kabukas, bumili tayo ng additional na tubo. 650 isa ito. Tapos ayun yung round bar, yung makinis. Ayan. Round bar mga kabukas, makinis. 199 mga kabukas. 99. Yeah, mga kabukas. Babao na sila. Ito mga kabukas, pakita ko lang. Meron po silang nilagay dito na ayan o. Ano ba tawag dito kuya sa ginawa mo?
Parang Parang ano yan, yung kabilyan. kabilya. yung pinaka-brace niya. Oo, parang kabilya. Para kapitan ng semento, ano? Mm. Kaya mga kabukals. Kasi pag tubo lang ay lulubog natin dyan. Oo, uuga. 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 Mm. Nakabalagbag na Oo. bakal. Kumbaga sa poste, parilya, no? Mm. Kaya mga kabukals, ayan, no? Kumbaga sa poste, yung pinapagawang bahay, halimbawa, yung, di ba may parilya yun, yan. Yan naman po yung version ni Kuya Greg ng ano. Yan yung ilulubog sa lupa at tapos bubuhusan ng semento. Lahat yan, meron yan mga kabukals. So yan, ganyan po magiging forma yan. Itataas nila. Tataas nila yan mga kabukals. Kasi in-anticipate natin yung... Kasi pagka mahangin no? Kailangan matatag din yan dahil di nakakapit yung balag eh. Yan, balikan natin mamaya mga kabukals. Nakikita niyo ba yung gumagalaw sa loob mga kabukals? Ayan, nakapagpisa na rin tayo mga kabukals. Ayan sila oh. Nakapagpisa na rin tayo ng ating binibreed na mga Deca Brown. Ayan na sila mga kabukals. Mamaya ilalabas ko na. Ayan na mga kabukals. Dito 4 kasi nga nandyan yung ating filter. Kaya 4 yung nandyan. Dito. Ganyan. Nandito yung isang poste natin. Kaya mga kabukals, kaya sinadya kong mataba yung PVC natin. Kasi doon sa unang ginawa ko niyan, gumamit lang yata ako ng 4 no, na PVC. Nagbara yung ano, yung ugat. Kasi yung ugat po niyan, pagka lalo na yung patola. Ano yan? Makapal yan mga kabukals, makapal. Kumakalat yan sa buong PVC. Kaya ganyan kalaki para magkaroon po ng maraming space para sa ugat. Hindi niya barahan yung tubig. And then yung ating mga tubo na patapon doon, malalaki. Yung dos yata yun na tubo. Malaki siya para hindi rin siya bumara. So yung mga na-experience ko pagkakamali doon sa unang sistema ginawa ko, yun yung kinokorek natin ngayon. Kaya malaking PVC at saka yung mga tubong palabas, malalaki din na ano. Kasi dati hose lang, yung ordinaryong hose lang ang ginamit ko, kaya bumabara din. Yan. Nakita nyo na yung forma mga kabukals. Ganyan ang maging forma yan. Tapos initially ito lang munang babalaga namin itong ano. May lalagpas lang ng konti dyan. Pero alaunan pa unti-unti magbabalag pa ano, pakalat pa unti-unti. Yan kasi ano rin yan, gastos din yan. Pero importante kasi kumbaga maumpisahan natin yung sistema. And then kalaunan i-expand na lang natin, i-expand yung mga balag ng ating patola. So yung mga ugat mga kabukals, yung mga ugat ng patola, magsisilbi din pong filter yan ng tubig. Although na filter na doon sa drum natin, na filter na doon yung mga solid waste, mapifilter pa ulit dito. Kaya pagbagsak po ng tubig sa fish pan natin, malinis na. Yan, again, uulitin ko mga kabukals. Maliit pa lang pong sistema yan. Maliit pa lang po sistema ng aquaponics yan. Dadagdagan pa natin yan. Dudugtong mo lang naman yan doon sa dulo. Patatakbuhin mo. Halimbawa, tatakbo ulit tayo dito ng mga additional pipes na naman. Additional na PVC. Yan.
ano pong mangyayari, dudugtungan lang natin yan. Tapos yung pinaka huling PVC, siya na naman tatapon dun sa ating fish pan. Isang fish pan lang gamitin natin mga kabukals. Halimbawa maglagay ako ng another system dito, total solar pumps naman ang gagamitin natin. Maglalagay ako ng additional pump nakakabit sa fish pan natin. Meron tayong separate dito na aquaponic system, parang ganun. Kalat kung saan tayo pwede maglagay ng aquaponic system. Kaya lang lahat po ay kukunin natin sa nag-iisang fish pan lang. Ganun po ang konseptong gusto kong gawin dyan. Ito ay panimula lang. Ayan, nag-semento na sila mga kabokals. Yung pinakaputing natin yan. Yan. Ayan mga kabokals, nakaporma na pala oh. Yun, yes. Yan. May puting yan mga kabokals para may tibay, kasi ito ang magiging pundasyon ng balag natin din eh. At the same time, itataas nga po natin yung ating mga PVC. Medyo mabigat din kasi yan pagka natubigan niya, medyo mabigat din yan. Tapos yung balag pa, diba, para matibay. Natatanggal naman yan kasi madali namang hukayin uli yan. Hindi naman siya ganun kalalim. May mga dowels yan ha, mga kabokals, kaya ano, may kapit yan. Yan. Maya makita nyo yung, ay hindi, bukas na yan. Bukas na mawe-weldingan ni Kuya Greg yan. Makita natin mamaya yung ano, ay bukas yung paano discarding ng ano, pakakapitin dyan yung ano, PVC pipe. Ayan mga kabokals, patapos na naman tayo. At ito, nabuhusan nila Kuya Greg yung ating mga poste. Buhos na lahat yan mga kabokals oh. Bukas itataas na yan. Itataas na yan bukas. Tapos didiretso tayo sa balag. Ipadidiretso ko na sa kanila yung balag mga kabokals. So may balag na tayo. Pag naiangat yan, aayusin na yung mga connection natin, mga tubo. Tapos magbubutas pa kasi kami, magbubutas pa tayo dito eh, para sa ating mga planting cups. Ayan. Tapos ipadidiretso ko na sila sa balag. Maaring ano, umabot pa ako ng Lunes siguro. Lunes pinakamatagal na. Bukas ay Sabado eh. So yun, isasagad ko na mga kabokals kahit naubos na yung ating budget, pero gusto ko na kasing matapos ito. Ayoko na ibitin pa. Kaya yan, lahat po ng resources natin ginamit ko na rito. Lakasan ng loob. Baka may magtanong paano yung init, kasi syempre iinit ito sa loob mga kabokals, lalo na pagkakasagsagan ng init. Iinit yung loob niyan eh. Kung pwede po kasing balutan naman yan ng insulating, yung pang insulate, ano bang tawag doon? O basta yung insulator. Insulator mga kabokals, pwedeng balutan yan, babalutan. So nabutasan na, di ba?
Naputasan na. Babalutan mo ang insulator. Bubutasin mo uli yung insulator. Ganun pang mangyayari niyan. Yan. Yan po ang solusyon sa init para hindi po mag-init ang tubig. Pabalik po ng ban. At saka mamamatay din kasi ang ating halaman pag sobrang init ng tubig sa ating PVC pipe. So ito mga kabukals, hindi pa tayo tapos ha. Hindi pa po tapos yung ating mga ginagawa, yung ating project. So abang-abang lang po kayo. Always be positive para po tayo ay mag-succeed sa ating mga ginagawa. And in the event na pumalpak, yes, o may palpak, this is not a perfect system mga kabukals. Hindi po perfecto yan. Alam ko naman yan. Magkakaroon at magkakaroon ng problema yan. Ngayon, pagka nagkaroon ng problema ba, ihinto ka. Meron pong sa nag-message sa akin, nag-message talaga. Nasubukan na raw po niya ito. Hindi daw po gumana kaya tinigil niya na. So di ba? Ititigil mo dahil pumalpak. Hindi ganon. Pumalpak ka, umisip ka ng paraan kung paano mo maitatama yung kapalpakan mo, di ba? Pero wag mo ititigil yung project mo. Kasi wala mangyayari sa'yo pagka ganon. Pag pumalpak ka, hindi gumana, titigilan mo na. Hindi. Pagka pumalpak ka, hindi gumana, umisip ka ng paraan kung paano mo ito maayos. Yun po. Yun po dapat natin gawin. Huwag tayong susuko para po tayo ay magtagumpay sa ating mga ginagawa. So yan mga kabukals, abang lang po kayo. Malapit-lapit na siguro. Yun nga, 2 araw na max. Tapos na po ito, pati yung balag. Lunes siguro. Lunes makapagbabalag na. So abang lang po. At ipapakita ko naman po sa inyo mga kabukals yung outcome talaga. Yung actual na function niya. Kung talagang gagana ba o hindi. So abang lang po. Kaya mga kabukals, bago tayo magtapos, ito pong tapat kong lote, 1,000 square meter yan mga kabukals. Ang may-ari po niyan, client ko rin, na pamangkin po nung dati kong landlord sa San Jose del Monte, yung inuupahan nating lupa doon sa San Jose del Monte, yung sa lalaki. Pamangkin niya ang nakabili dito, client ko, si Ate Gingging. 1,000 square meter po yung isang kahabaan niya, parang isang block. Halos isang block kasi may ano lang po doon sa dulo, hindi niya nakuha. Pinapasalo mga kabukals kasi taga-Aklan yun eh, taga-Aklan siya, so pinapasalo niya mga kabukals. Doon po sa interesado, 1,000 square meter po yan ha, isang buo po yan, tapat ko mismo. Ito po tayo, katapat ko mismo. Kung interesado po kayo na saluhin, ito mga kabukals, hindi po kayo magdadaan sa opisina ha, kasi up to date naman po ang payment niya, nagbabayad pa rin po siya. Bali po kung gusto nyo saluhin, kayo po 2 ang mag-uusap. Meron naman po siya mga kontrata, may mga papeles po siya dito sa lupa na ito. Kayo po ang mag-uusap mga kabukals. Kumbaga internal agreement yung 2 kung paano po ang proseso ng pagsasalo ang gagawin nyo. So yan, kung interesado po kayong saluhin ito mga kabukals, 1,000 square meter. PM lang po kayo sa Kabukals Farmer Facebook page para po mai-refer ko po kayo kay Ate Gingging. So yan, 1,000 square meter mga kabukals, katapat na katapat ko. Mga kabukals, nakapagpapisa rin tayo ng decal brown. Yan o. Namisa na mga kabukals. Nadali din. Yan sila o, dami o. Dami. 2, 4, 6, 6. Yan kasi yung mga nauna kong isinalang mga kabukals. Pero ito marami to yan. Sabay-sabay po yan. Sabay-sabay na yan. Tapos meron din tayo rito. Ayan. Sa ating isang incubator. And then ito po sa ating drum. Banga. Ayan, marami din tayong isasalang pa. So yan, ito hahanguin ko na at kahapon pa yung iba dyan. Ilalagay na natin dito, ko na lang muna ilalagay mga kabukals. Yan. May asukal yung tubig natin na yan. Yan mga kabukals, yan po yung ating mga bagong papisa. Yan na yung balik ina decal brown breeding natin mga kabukals. So nag-kickstart na. Ano na yan, sunod-sunod na yan at marami pa tayong itlog na nakalinyada. Ayan mga kabukals, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.